Kumain siya ng pandesal na may amag. Okay. Binigay niya sa kapatid niya. Tinanong ko, bakit mo binigay sa kapatid mo? Kasi mami, nagugutom din siya. And that was December 25. Hindi ko makakalimutan. Kaya sabi ko, kahit anong gagawin ko, trabaho para sa mga anak ko kasi yung isipin mo, Pasko, wala silang pagkain, kundi yung may amag na tipapala. Gaano nga ba kahirap sa isang OFW na magulang ang mapahiwalay sa kanilang mga anak? Kung ikaw'y bago sa aking channel, please don't forget to like, share, comment, and subscribe para updated ka sa mga upcoming videos natin. Huwag kaligtaang hampasin ang notification bell. Tamang na rin yung mga kaibigan, pag-uusapan natin dito ang mga karanasan ng ilang mga magulang na nandito sa Switzerland, hiniwanan ang kanilang mga anak dahil lamang sa larangan ng paghahanap buhay. Ito ay part 1 ng kanilang karanasan. Abangan nyo po ang part 2. Tara, panoorin po natin. Kevin, Oo, saan ka sa Pinas? sa Negros Occidental. Dayan, Cavite. Chato, Yan, si from Chato. San Pablo City at saka Ifugao. Ifugao. Si Eva from Alae. Batangas. Ayan. So mga kaibigan, gusto namin pag-usapan ng isang issue sa loob ng tahanan na kung saan ay kung minsan ay marami dito ang hindi nakakaintindi kung hindi sila sa sitwasyon. Kaya, saan pala kayo nag-work? Dati, dito na. No, hindi. Doon po isip. Karating mo lang? Saan? Athens, Greece. Pwede lakasan natin agad makinig. For 11 years. 11 years 11, 12, sa Greece. 12 years. Okay. So, tapos dito. So, sabihin na natin 14 years. Or 14 years. 40. Galing ako ng Rome. Rome. 10 years sa Rome and 2 years sa Milan. Saan ka nag-work dati? Galing ako sa Dubai for 4 years. At dito ngayon, trabaho ko ng 3 taon. Ayos. So, lahat ba kayo may mga anak na? Okay, magbilang muna tayong anak. Ilan Isa. anak mo? Isa. Si Dayan? 4. 4. Baog. 3. Dalawa. So, sino rito sa inyo yung anak o mga anak ay kasama rito? Ito. Okay, siya. Ikaw? Sa Pilipinas. Pag-uusapan namin dito kung ano ang magiging relasyon ng isang magulang na malayo doon sa kanilang mga anak. Ilang taon nyo iniwan yung mga bata nang kayo nagtrabaho? Ikaw. Si Eva. 6 and 6 7. and 7? Okay. Ako yung pinaka-bunso. 1. 1 year old? Iniwan na. Ay, paano bang salita? Iniwan o sadyang Linisan. si... Ako yung oldest ko nung iniwan ko is 3 years old. Yung sumunod is 1 and a half. Tapos yung bunso is 6 months. Mas bata, 6 months ano? Tapos ikaw ano? 5 years old siya. 5 years. So pwede na to. Hindi, yung panganay ko, at least nakasama ko. 6 years old siya. Gaano kahirap sa pakiramdam ng magulang na naiiwanan nyo ang mga paslit yung mga anak for the sake ng trabaho sa ibang bansa? Si Eva, mula sa Batangas. Pakinggan natin ang alae ng Batangas. Alae, kahirap. Si Chris, taga Bulacan po ako. Ayan. Orong ka, Chris. Ako po ay nandito sa Geneva for 7 years now. Dito rin ako na kasama ko family ko. At masaya kami na nandito si Oo. Kuya Ferds. Dati-rati ba, kasama mo yung mga anak mo rito? Hindi. Hindi. 2012 ako dumating dito. Ako lang mag-isa. Ikaw lang mag-isa, no? From Greece. Oh, mula sa Greece din siya. So, Hindi na ako nagpahatid sa kanila nung nag-isa. hindi na. Kasi iniwan ko yung anak ko. Bago pala ko siya iniwan muna kami ng aking asawa for 8 months. Nauna kasi yung aking asawa doon sa Dubai. Bago niya ako iniwan first 8 months. So, ako nag-aalaga yung nanay niya same time. Pero nandun ako. Medyo mahirap din nung iniwan ko siya. Gawa ng nagkasama kami sa loob ng 8 months. Wala yung nanay niya. So, siguro nalungkot din. Iniwan siya namin. After 4 years kami nagkita. Ayan. Okay. Dayan. Ako, kasi nung time na umalis ako dahil agency, hindi ko alam na yung araw na yun aalis na ako. Oo. So, mahirap. So, pagdating ko na ng Italia, siguro mga 1 buwan akong inagiiyak sa ako. Ganyan.
hindi ko alam gagawin. Kasi miss ko na gusto yung, lalo yung panganay ko, saka yung pangalawa. Kasi nga syempre, may banding na talaga din kami. Medyo may isip na rin. Actually, nasa Greece pa kami noon until 2010. And then, nagplan ako na mag-for good. So, si Mrs. may iwan sa Greece. And then, kami ng mga bata, dalawang pa anak namin noon, ay sige, sa Pilipinas na lang tayo kasi dito naman sa Greece, wala namang income, wala namang trabaho doon eh. And then, nag-stay ako doon for 4 months. Ay mahirap din pala doon kasi wala rin source. So sabi ng misis ko, why don't you go to Switzerland? Siguro yun ang pinaisip ng Panginoon. Nagpunta ako ng Greece and then Switzerland, 2012. For 4 years, hindi ko nakasama mga bata. Tsaka misis ko. Yung hirap na yon, siyempre yung daman yung presensya ng mga anak mo wala sa iyo. Kasi yung mga bata sa akin lumaki, ako nagpalaki diyan. Dahil si Mrs. full-time job yan, live-in. Ako lang nagpapalaki diyan. So yung pagkakahiwalay ko sa kanila, talaga yung struggle. Eh buti na lang may WhatsApp at Messenger. Eh kung lalong wala pa doon, mas lalo pang So lagi tawag ako, balita dyan, kumain na ba sila? Ganun na aking communication sa kanila. Ikaw? Hindi kasi ako parang anak din ako ng ang nanay ko, iniwan din niya kami ng maaga. So parang nakaka-relate ako bilang anak na naiwan ng nanay. Alam niyo, mahirap, lalo na ang trabaho ko bilang nani. Alam mo ba yung minsan iniisip mo na pag makulit lalo yung aalagaan mo, na pasalamat ka nga, inaalagaan kita, yung anak ko, iniwan ko para lang maalagaan kita. Yung mga ganun. Tapos meron pang, naalala ko nung dumating ako ng Greece, diba, sa atin, aminin natin yung mga masasarap na pagkain. Mahirap, i-provide. Alam mo bang talagang umiyak ako, 1 month pa lang ako nung, 1 week. So parang regular yung masasarap na na pagkain. Sabi ko, sana nakakain ng mga anak ko yung... Oo, ganong klaseng pagkain. Oo, totoo. As in, na masakit na hindi mo maintindihan dahil ako, 2 months lang kasi, hindi ko rin biglaan din eh. Mabilis na na-approvean yung visa ko sa Greece. Ang bilis. Kaya hindi rin ako prepared na basta aalis na lang. Okay. Yun. Anong uring communication ang ginagawa nyo para makausap niyo yung mga anak niyo? Yan, tulad nito. Telepono. Ikaw na yan? Messenger. Before, telepono. Kasi, dati kasi may messenger na rin. Pero since live-in ako, tas wala pa naman akong gadget before. So, weekly ko lang nakakausap yung mga anak ko sa computer noon. Ang gabi ka lalabas, tapos Monday ka ng umaga babalik. Okay. Sa telepono lang. Nung wala pa yung Text, telephone. Sino ikaw? Meron kasi, di ba sabi ko nga sa iyo, ang mother ko, iniwan kami. Noon, sulat. At Sulat saka pa. tape record. Ano yun? Yung tape. Cassette tape? Cassette tape. Oo. Kailangan na, yun ang communication namin nila mama. Mas mahirap sa amin noon. Dahil 2 months before na matanggap namin yung Pero nung sa panahon naman ng mga anak ko, yun ang kagandahan dahil may technology na. Yung sa Skype. Skype. Saka yun nga, yung Skype. Ano ba yung isa? Sa email? Sa Yahoo. Yahoo. Yun. Sa Dubai, bawal yung bawal yung Skype. Bawal yung doon, yung messenger na. Bawal. So, yung saan ginagawa namin is tawag diretso na lang. Kasi hindi mo makikita yung mga loved ones mo sa Pinas. Kasi nga bawal yung Skype, bawal yung messenger, lahat ng video chat, bawal. So, ginagawa namin, yun lang, chat lang. Diretso sa tawag na lang. Chris, ikaw, paano? Ano mo noon? Siyempre dito, kailangan din nating humarap ng time para makipag-communicate sa loved ones. Dahil pagka ikaw stay in, ang time mo ay talagang gugugulin mo yan sa pagtatrabaho sa bahay. Lalo kang trabaho mo all around work. Driving, booking.
cleaning, etc. Mamaya pag-usapan natin trabaho niyo, no? Ang Exciting. time ko na lang Mm. ay yung rest hour. Mm-mm. Yun, naka-online, kailangan naka-online. Mm-mm. Tapos pagka ang signal mahina sa Pilipinas, abay, isang oras na lumilipas, hindi pa kami nakapag-uusap na matagal. Mm-mm. Dahil ang communication ang connection sa Pilipinas, Mm-mm. hindi sinlakas dito. Mm-mm. Ibang-iba 'yon. Mm-mm. Kaya ako nakakainip talaga. O sige, bukas na lang kasi time ko na. Oo. Back to trabaho. work. Oo, back to work. So, bukas, sige, matulog na kayo. Mm. And then bukas ulit. Mm. Paano kung may mga challenges halimbawa, may sakit ang anak, may sakit halimbawa, ano ang kadalasan ginagawa? Mahirap po, masakit kasi ako yung nag-aalaga nila sa kanila. No? Kaya lang, since yung mother ko, yung napag-iwanan ko, Mm-mm. tiwala ako kasi syempre mama ko yun. The moment na talagang sobrang hindi ko makakalimutan is yung anak ko tinanong ni Mami, bakit mo kami iniwan? Grabe. Talagang tapos Nakakadurog ng puso. oo, tapos naranasan nila yung life. Wala kami masyadong trabaho. Mm-mm. Yung anak ko, since hindi kami halos makapagpadala ng maayos, Mm-mm. kumain siya ng pandesal na may amag. Ah, okay. Binigay niya sa kapatid niya. Tinanong ko, bakit mo binigay sa kapatid? Kasi mami, nagugutom din siya. And that was December 25. Mm-mm. Hindi ko makakalimutan. Kaya sabi ko, kahit anong gagawin ko, trabaho para sa mga anak ko kasi yung isipin mo, Pasko, wala silang pagkain, kundi yung may amag na tinapala. Wag muna ako. Umuwi na ako. Mm-mm. Siyempre, hindi ako mapakali. Mm-mm. Salamat naman sa mga anak ko hindi na ospital or aksidente. Yan ang lagi kong prayer eh. Mm-mm. Ang mga sakit lang yan, halimbawa may allergy, ganyan po. Mm. Pero kahit na gano'n, ako na magulang, ayoko nang ang anak ko eh. Mm-mm. Dumadanas ng gano'n. So, laging tagubilin ko sa nanay ko, sa mga kapatid ko, ano yan, dinala nyo ba sa, ano yan, sa doktor, napatingin nyo na ba? Ano ba ang diet ang kailangan? Ganun. Instruction after instruction. Eh, syempre, kung ako nanto, di alam kong gawin ko. Mm-mm. Pero syempre, yung alam ko baka hindi nila alam. Mm-mm. Kaya instruction after instruction, o bilhin nyo ng gamot, ganyan, padala. Mm-mm. So, ganun. Mm-mm. Talaga